Yan, magandang araw mga kaibigan. Ayan, huling bahagi na ng ating video dito sa paggawa po namin ng poste or bakod ng Larsen Tower project. So ito na mga kaibigan, yung kalagitnaan ng mga poste na aming ginawa. Yan yung parting nauna. Yan naman yung parting gitna mga kaibigan sa may guardhouse. Ito naman yung parting dulo. So yan ay wala pang forma, hindi pa nababalot ng pinolik board mga kaibigan. Yan, dito na tayo, malapit sa dulo. At kasalukuyang nagbabaklas yung ating mga kasama. At ayan, sa parte naman na yan mga kaibigan ay pinupurma na rin nila yung mga natitira pa. Ito, sa parting lagpas ng guardhouse. Dito pa rin po yan sa Larsen Tower, parting north side mga kaibigan. Ayan, pinipix na nila yung forma, nilalagyan ng wing nut. Kailangan mga kaibigan ay matibay itong ating forma upang sa ganung kumbuhusan ay hindi bibigay or bobuka o kaya ay madisalign mga kaibigan. Ayan, tatlong layer yung kanyang sinturon. At mayroon din po siyang tie rod na 16mm. Ayan, kasaluwang nag-fix yung ating mga karpintero ng forma dyan sa poste na yan. Yan guys, wing nut sa 16mm na tie rod. Kagandahan yan mga kaibigan, tie rod hindi mo na kailangang pako-pako pa tulad ng dati, mga kahoy pa yung ginagamit. Kailangan mo magsintro ng kahoy at pakuan mo na napakarami. Dito puro bakal na yung gamit namin. Ayan, tie rod yung panghigpit sa forma ng poste mga kaibigan. Kaya napakatibay, hindi masyado gumagalaw yan. Kunting alignment na lang yan mga kaibigan, dahil pantay naman yung puting ng poste na pinatungan ng forma, ay madali na lang i-align. Alform naman mga kaibigan yung aloma na yan na 3 piraso. Yan naman yung ginagamit naming waller yan sa mga column. Kung walang aloma, pwede rin yung tubo. Yan, sa mga ibang construction na site, tubo yung ginagamit nila pamporma dyan sa mga poste. Pero dito sa amin mga kaibigan ay aluminum forms or alform, aloma. Ayan, may tukod din kami. May shoring din na kami doon mga kaibigan, pero hindi naman masyadong malalaki ang poste, kaya tubo na lang yung ginamit namin. Ayan, mga naka 2 sides yung forma natin para masilip ng inspector. Yan naman yung buong Larsen Tower mga kaibigan. So bakod po niya yung aming ginagawa na lang. Ayan, ganyan yung paglagay ng aloma mga kaibigan. Aloma po yun na 2.4 meters. Ayan, ganda rin ng kanyang bulaklak, yung damo na to.
kulay yellow. Ayan, nagigipit na sila ng tukod. At nagbabaon ng bakal para may sipaan yung yowhead na nakasuot dyan sa tubo na nagsisilbing tukod ng poste, mga kaibigan. Yan, ganyan yung tukod natin para matibay. Sa parting north side dito, mga kaibigan, ng Larsen Tower project. Ito ay pag-aari pa rin po rin ng Rockwell Corporation. At ito po isang condominium tower building. Yan, overtime. So nagbubuhos na yung mga kasama natin. Nabuhusan na nila yung mga poste na ating napurmahan. Kinabukasan yan, mga kaibigan, ay pwede na ulit baklasin yung mga formas na yan para mailipat naman doon sa kasunod ng mga poste. Ayan, mga kaibigan, tapos na yung buhos ng parting yan. Ang susunod na gagawin dyan ay babaklasin na ulit yung mga formang yan para mailipat dito sa bandang dulo or dito sa parting east side. Ayan, mga nabaklas na yung iba. May natitira pang baklasin. At yan, mga kaibigan, lipat-lipat lang ang mga pangporma natin sa mga poste. Yan ang kainaman kung puro bakal yung gamit. At yung pinolik lang yung nagsisilbing kahoy dyan na ginagamit pang porma. Ayan, ililipat yan, mga kaibigan, yung mga porma na yon. Ililipat banda rito sa may naka two sides na yan. So ganyan kahirap dito sa construction, mga kaibigan. Kung hindi ka malakas at di malakas ang resistensya mo sa init ay ayan, nagtatrabaho po tayo dito sa initan, walang silong. Maghapon yan hanggang OT. Minsan naulanan. Pag malakas naman na yung ulan, pwede namang sumilong saglit. Ayan, mga kaibigan, babaklas yung kasama natin. At ito na baklas na yung iba, nailipat na rin. Ayan, pupurma ulit ito. So ayan, mga kaibigan, nasarado na ulit itong isang poste na to. Lipat lang yung mga pamporma, lalo yung mga aluminum na yan, mga alum or aloma na 2.4 meters. Ayan guys, binabaklas ulit yung iba. May nagbabaklas, may naglilipat, may nagpoporma, may naghahawat.
Dito po mga kaibigan ay walang labor, puro skill dito, kaya baklas mo, hakot mo, kabit mo, tulong-tulong lang. Yan mga kaibigan, yung napuhusan na. At ililipat na yan sa dulo para makurman. Yan, ililipat na ulit yung mga binabaklas na yan mga kaibigan. So napakatibay ng pinolik board na yan mga kaibigan, na 3/4 yung kapal, nasa 6 na gamitan bago masira talaga. So yan mga kaibigan, dalawang poste na lang yung aming pinorman dito sa dulo, at matatapos na kami. Ayan, nakahulog na yan. Hihintayin na lang yan na ma-inspect yung kanyang plumpness at nang mabuhusan na din. Ayan, overtime ulit mga kaibigan. Lakas ng ulan nitong oras na to. Ito yung merong low pressure noong July 19, ayan, 2024. So kinumagahan, ayan, maliwanag na ulit. Hindi pa rin nabubuhusan yung dalawang poste na to dito sa dulo dahil inuna yung pagbuhos doon sa lean concrete na papatungan naman ng wall putting para sa CHB. Yan, mga halaman, napaka-berde, may mga bula-bulaklak. Mukhang masarap mga kaibigan itong damo na to. Ayan, yan naman yung landscape dito sa Larsen Tower mga kaibigan. Yan, ganda ng mga halaman nila. Mamula-mula yung kanyang dahon. So ayun naman mga kaibigan, nabuhusan na itong dalawang poste dito sa dulo. Itong bakod namin ginagawa dito sa bakod ng Larsen Tower project. Ito na po yung sa may east side, ayan, nabuhusan na siya. At wala namang naging aberya sa buhos nito, okay naman. Walang tumagas, walang nabuntis, ayan. Dahil napakatibay ng ating sinturon at yung ating ginamit na pamporma mga kaibigan. Yan, meron din tayong platform na apakan ng tao para hindi mahirapan na magbuhos. So yan mga kaibigan, hinugasan din yung bakal na yan para walang lightans na kumapit bago iwanan. Ayan, sumunod na rin yung bakal ng wall putting mga kaibigan. At ayun na nga, binaklas na nga yung forma ng dalawang poste ng bakod namin ginagawa. At ito na yung huling bahagi ng ating video para dito sa mga poste na to, na para sa bakod ng Larsen Tower project. Ayan, paki-subscribe na lang din itong ating munting YouTube channel mga kaibigan. At pakipindot ang notification bell para updated po kayo sa mga videos nating ina-upload. Nag-upload po tayo tuwing ikapitong araw ng sunod-sunod ng ating video.
Ayan, maraming salamat po sa inyong palaging panonood at ngayon ay nabaklas na lahat ng forma dyan sa poste na yan mga kaibigan. Abangan na lang po yung sunod nating video, yung gagawin ng mga puting para sa wall or sa CHB nito, sa mga pagitan ng mga poste na yan. May part 1 at part 2 din. So ito yung video na mga kaibigan ay meron pang part 4, yung pupurman pa namin yung siroho niyan sa ibabaw. Yan, yung mga naiwan na yan sa taas, may kanya-kanyang elevation kasi yan, hindi pare-parehas yung kanyang taas dahil kinuha nila yung level ng kalsada dito sa labas. Ayan guys, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Lagi nating isipin pag nasa construction tayo, safety first. Yan, kaligtasan muna ang ating unahin mga kaibigan. Ayan, niligpit na yung mga materialis na binaklas ng ating mga kasama. Ngayon ay linggo na, yan, July 21, 2024.